Hi everyone, and for today nga is pag-usapan natin yung question ng isa nating viewer. So ito yung tanong niya, kailan daw po ba dapat malalaman kung kailan dapat mag-reading? So itong tanong niya na to is under sa water bill natin. So bago natin sagutin yung question niya, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel para every time po na meron tayong uploaded videos na related po dito sa ating water and electric concern or computation is manonotify po kayo agad. So ito na nga yung question niya, kailan daw ba tayo dapat mag-reading? Para po sa mga owner and tenant, dapat alam po talaga natin yung schedule ng ating pagre-reading. Mas maganda po yung araw kung kailan po nagre-reading at saka yung oras ng reading ng ating mga water provider. Kasi kada lugar po is iba-iba po yung schedule ng reading nila. So dapat tayo owner, lalo na po tayo is aware po tayo kung kailan po sila dapat mag-reading. Kasi hindi naman po yan sila nagtatawag. Dumadaan lang po yan sila sa tapat ng bahay natin and yung ating mga main meter naman is located sa labas. So hindi po yan sila magtatawag na, oy magre-reading po kami unless nasa loob po ng inyong bakuran yung inyong mga main meter. Since kami po ay under kay Manila Water, so si Manila Water po ang aming water provider, ito po yung aming monthly bill. Alam niyo po ba na dito sa ating monthly bill is makikita nyo rin po kung kailan po ang araw ng inyong scheduled reading sa inyong mga main meter. So dapat sa araw din po na yon is makapag-reading po si owner as well as po yung ating mga tenant. So ito po ang reminders ko sa inyo. Kapag nalaman nyo po kung kailan po ang inyong scheduled meter reading, mas maganda po na within the day po is makapag-reading po kayo. Huwag nyo po palalampasin yung isang araw or mas maaga po doon sa scheduled ng inyong meter reading. Papakita ko po sa inyo kung paano nyo po malalaman yung inyong scheduled meter reading. So ito yung ating monthly bill kay Manila Water. So makikita nyo po yung inyong scheduled reading is nandito rin po siya sa bill. So yun po dapat makita nyo po yun kung kayo po ay owner or syempre kung kayo po ay tenant. So lahat po yan is nandyan. So, syempre, hindi mawawala yung ating consumption every month, yung kanyang pinaka-due date. And syempre, doon nyo rin makikita sa baba kung kailan po kayo nagbayad. Ayan, nandiyan po lahat yan. And then, kung meron po kayo mga unpaid, makikita nyo rin yan dito. Naka-itemize lahat yan. So, pagdating po doon sa ating araw, kung kailan po malalaman ang inyong scheduled meter reading, so dito nyo po yan makikita. Under billing information. Ayan, billing information. So, makikita nyo dyan, billing date, billing period, current reading, previous reading. Current reading is present reading. Consumption, tapos yung ating consumption for the past 3 months. So, ang inyong scheduled, sa amin po dito sa lugar namin, ang scheduled reading po ng aming main meter is po siya, April 17. Nasa under po siya ng billing date. So, every 17th of the month, yan aming scheduled meter reading. So, yan po yung mahanapin ninyo sa inyong pinaka-monthly bill. Tapos, ang billing period niyan or yung cut-off period natin sa loob ng isang buwan is katulad po nito, from March 18 to April 17. So yan dito po sa lugar namin, ang scheduled meter reading namin is every 17th of the month. So dyan nyo po siya makikita. So kung ano po yung nakalagay dyan sa inyong monthly bill, yan din po yung scheduled ng meter reading ninyo. Ayan, so i-check nyo na lang yung inyong mga monthly bill, lalo na kung kayo ay under kay Manila Water, hanapin nyo po siya under billing date, under billing information. So na lahat po talaga ng details nasa monthly bill po natin. So dapat po sa araw na yon is talagang makapag-reading po kayo. Huwag nyo pong palalampasin yung araw. And mas maganda po alam nyo po yung time ng pagre-reading ng inyong mga water provider. Kasi iba-iba po yan. Meron sa umaga, meron sa tanghali, meron sa hapon. So dapat hindi po kayo mauuna doon. Kasi syempre, for example, nauna kayo nag-reading doon sa scheduled meter reading ninyo. So hindi, kumbaga parang hindi na masasakop yung mga nakonsumo pa ng ibang tenant ninyo sa araw na yun. For example, ang scheduled na meter reading ninyo is hapon, around mga 4 o'clock PM, ganyan. Tapos nag-reading kayo ng morning. Sabihin natin ganon. Yung nakonsumo, yung mga makukonsumo pa or magagamit pa ng inyong mga tenant, from morning until bago mag-reading ang inyong water provider is hindi na po yun masasama. Kumbaga kasi, hindi nyo na yun masisingil. Papasok po yun doon sa nakaraan. So, dapat wag na wag po kayo mag-a-advance ng rating. Ayan. So, yun po kasi yung maging consequences doon. And nagkakaroon po yun ng problema pagdating sa computation. Doon po talaga mahirapan po kayong matrace yun. Kaya yun po yung advice ko sa inyo, wag po kayo magre-reading in advance. Dapat alam nyo po talaga yung scheduled reading tsaka yung time, kung anong oras po sila nagre-reading. Palampasin nyo po yung time ng scheduled reading nila tsaka po kayo mag-reading. Basta within the day po Wag nyo na po palalampasin yung kinabukasan pa, sunod na araw pa, or ganyan-ganyan. So, malaki po kasi nagiging impact niyan pagdating sa computation ng ating mga submitter. So, sana nakatulong po ang video na to. And kung may question po, ayan, drop nyo lang po dyan sa ating comment section. Binabasa ko naman po lahat yan. And then, kung kailangan po natin gawa ng content, yes, sige, gagawan po natin ng content. Medyo matagal ako minsan mag-upload mga kasi busy din. Ayan. So, thank you for watching. And syempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. Thank you sa support dito sa ating YouTube channel. Till next time po. Bye-bye.